Makati City, Barangay Palanan, May 27, 2026. Alas 8 ng umaga. Papunta kami ngayon ng Alabang, Muntinlupa. Ride safe everyone. Sa aming itaas, ito ang Skyway. Meron kaming bubong habang nagmumotor at walang traffic ngayon. Osmeña Highway flyover at sa ibaba nito ang Buendia o Hilpuyat Avenue. Merong road repair sa area na to. Kung kayo ay gumagamit ng 400cc or above at nais niyong gumamit ng Skyway, yan ang daan sa gawing kanan. Entry ng Skyway. Ito naman papunta ng SLEX at Service Roads. Kapag ganito ang kalsada, napakagandang mag-travel. Sa unahan ay mayroon ditong traffic light kaya kailangan mag-slow down bago marating yung pinaka-crossing. Makati, Pasay, Taguig, Parañaque, and lastly Muntinlupa, Alabang. 5 cities ng NCR ang aming dadaanan ngayon sa aming ride dito. Palagi nating alalahaning i-check ang ating mga motor bago natin gamitin. Basic checks, brake lights, tire, oil, horn, at siguraduhin natin na ang ating mga sarili ay nasa magandang kondisyon. Gamit namin ngayon itong Honda Beat FI. Ito ang motorcycle service ng aking misis. Masasabi ko na napakatipid nito sa gasolina. Sa unahan itong Osmeña Highway, papunta ng EDSA Pasay ay ang pinaka-kanang bahagi. Bible verse, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dito sa gawing kanan, ito ang Barangay Bangkal, Makati City. At diretso pa rin kami dito sa Osmeña Highway. Yung bandang unahan na yan, nandyan na yung daan papunta ng EDSA Pasay, yung pinakagawing kanan na yan. Ang tulay naman na aakyat ng ito ay ito yung Osmeña flyover dito sa may EDSA. So ang ilalim nito ay EDSA. At pagtawid nito, ang barangay na nakakasakop na ay Barangay ng Magallanes, Makati City pa rin. Tapos may ilang bahagi ng Pasay na madadaanan mamaya. Tapos Taguig, Parañaque at pinakalas na yung Muntinlupa. Yung gawing gitna na to sa pababa, yung dalawang lane na yan, medyo maraming lubak dyan. Kaya dito ako dumadaan kapag pababa. Unti-unti lilipat ako ng lane kasi medyo maayos na yung kalsada dito. At halos lahat na ng lanes dito ay maayos na. Nararanasan ulit namin ang parang may payong dito sa aming ibabaw. Nakabubong. Kahit mainit o umuulan, kapag dito ka dumaan, meron kang payong o bubong. At meron din ditong entry ng Skyway sa mga 4 wheels at sa mga 400cc motorcycles or above 400cc. Itong lane dito sa kanan, yan, nandyan yung entry ng Skyway. Ayan, paakyat na yan. Yan yung Skyway. Tapos yung pinaka kanan naman doon sa kabila, papunta naman yun ng Service Road. So merong dalawang daan papunta ng Service Road dito sa Osmeña Highway. Pwede dito kumanan sa may malapit sa Villamor Air Base. At pwede naman dun sa kabilang side. Yung mga gumagamit ng West Service Road, dito sila dumadaan sa unang kanan na to. Tapos yung mga papunta naman ng Taguig, dito naman sa dadaanan namin, itong paakyat na to. Ito ay sakop naman na to ng Pasay. Ito nakikita natin sa taas, yan din yung mga tulay ng Skyway. So yung West Service Road dito, meron yung time na kapag wala pang 10 ng umaga ay kino-close nila yan. Parang
7 to 10 yata ng umaga, close. Tapos binubuksan nila ng 10. Kaya yung West Service Road na yon galing dun sa may Merville, Parañaque ay one way. So hindi pwedeng galing sa may Sales Bridge papunta ng Merville kapag wala pang 10 ng umaga. Pero binubuksan nila yan ng 10 ng umaga. At ito naman, ito yung sa kabilang service road. Ito naman yung East Service Road. Itong bababaan namin na to. Diretso lang kami. So, East Service Road, dire-diretso. Tapos, may mga ilang parang liko-liko lang. Tapos, ang labas na namin ay mismong Alabang, Muntinlupa na. Itong area na to ay sakop na ng Western Bicutan, Taguig. Tapos mamaya, pagkalagpas ng FTI, meron dong lugar na sakop naman siya ng Parañaque, pero nandito pa rin sa East Service Road na ito. San Martin de Porres Village, yun ang sakop ng Parañaque. Etong nakikita natin sa gawing kanan, yan ay part ng Skyway. Sa bandang kanan naman yung gitna, nandyan yung SLEX Expressway. Tapos sa tawid naman ay nandoon naman yung West Service Road. Diretso lang dito, pag tawid ng traffic light ay meron pang isang traffic light. Tapos nandoon na yung C5, mga papunta ng ilang part ng Taguig, Pateros, Pasig, Quezon City. Yung C5 ay nilagyan nila ng expressway. So, merong pwedeng tumawid galing ng C5 Taguig papunta doon sa C5 Extension Parañaque. At hanggang ano na yon, Cavitex. So, meron na yung expressway. Pero, syempre, hindi pwede yung mga small cc doon. Mga 400cc above at mga 4 wheels. Etong sa gawing kaliwa ko, nandito yung libingan ng mga bayani. Medyo malawak din yan. Umaabot yan doon sa, ang pinaka main gate niyan, kung hindi ako nagkakamali, nandun sa may Bayani Road. Ito naman ang ilalim na ng ginawang expressway ng C5. So, diretso lang kami dito. At ito, sakop pa rin to ng Western Bicutan. Meron dito kung Pateros, Taguig General Hospital, yung hospital na nasa kaliwang bahagi. Sa bandang unahan nito, nandito naman yung dating FTI. Ngayon ay may mga malls na nilagay dyan. Marami ng mga condominium. Malawak at magandang pasyalan din yung dating FTI. So, ang entry nung dating FTI ay dito sa gawing kaliwa. Pag daan dito sa paakyat na bahagi, meron ditong papuntang kaliwa. At yan yung papunta ng dating FTI. Pero diretso lang kami dito kasi papunta kami ng Alabang. Ito, sakop pa to ng Taguig. Pero mamaya ipakita ko sa inyo yung part na sakop naman siya ng Parañaque kung hindi ako nagkakamali. Siguro sa mapping na ginawa ay lumabas na sakop talaga ng Parañaque. Yung San Martin de Porres subdivision o village dito sa may paglagpas ng isang gasoline station. Tapos ang susunod naman ay Central Bicutan, sakop na siya ng Central Bicutan. Dire-diretso lang at padadaanan mamaya yung sa may DOST. Tapos ikot lang kami ng bahagya. Tapos service road na naman, pababa naman ng East Service Road. Marami pa rin mga ginagawa dito ay nakikita natin. May mga crane, may mga heavy equipment na
gumagawa dyan sa loob na yan. Parang yan yata yung railway, yung dating railway, at ngayon mas pinapaganda. So ito na yung part ng Parañaque, yung San Martin de Porres. Tapos paglagpas dito ay sakop na naman ng Taguig. Central Bicutan, Taguig. Makikita natin sa taas may mga ilan lang na ulap. At siguro mainit na naman ang panahon ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Parang tatlo lang yung kumpul na ulap, tas maliliit pa. Maaga pa naman ngayon. Sana hindi naman masyadong mainit. Maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, Pinoy TV. Sa lahat ng mga nagsusubscribe, nagla-like, nagsishare, nagko-comment. Napakalaking tulong po ng inyong nagagawa sa YouTube channel na ito. Nawa ay patuloy niyong suportahan. At marami pa po tayong mga videos na i-upload. Minsan gamit natin itong Honda Beat FI na service ni Mrs. Minsan ay yung ginagamit kong City Badja 100 na motor, at minsan naman ay ang Toyota Innova. Ang lugar na to ay sakop naman na po ito ng Central Bicutan. Sa bandang unahan, magra-right turn, tapos nandyan na po yung malapit sa DOST. Kakanan lang po dito. Tapos meron diyang mga parang terminal ng jeep ng motor. At pagkakanan dito ay kakanan din ulit dun sa may circle. So ikot lang ng konti, pero ang labas pa rin ay is service road. Pagkanan po dito, kung kayo ay pupunta ng SM Bicutan, yung diretso po na yan ang inyong magiging daan. Tapos sa mga pumapasok ng expressway, pagpapunta ng Makati dito sa gawing kanan, pagpapunta ng south doon sa gawing kaliwa. Yan po, nakikita nyo yung SM Bicutan, pero dito kami sa pinakakaliwa, at ito po yung East Service Road. Sabi ko nga kanina, East Service Road lang yung aming dadaanan, at tatagos na ito ng Muntinlupa, o ng Alabang Muntinlupa. Yung nakikita nating building sa unahan, yung magkakatabi na yan, yan ang Azure Urban Residences Resort. May mga naliligo dyan, may swimming pool dyan na maganda. Ito namang nakikita natin sa loob ng bakod na yan, yan ang South Luzon Expressway. Tapos syempre, yung tulay pa rin yan sa taas, yan yung Skyway. Makati to Alabang, ito ang aming biyahe ngayon. At kami ay nandito na sa pagitan ng Bicutan, papunta ng Sukat, Muntinlupa. Kapag ganito yung nagiging pagmumotor natin, talagang mag-ingat tayo, kasi yung mga pagsingit-singit talagang napakadelikado, kaya huwag tayong sisingit ng alanganin. Hanggat maaari, kung mag-overtake man tayo, ay yung talagang eksakto yung ating pag-estimate. Kapag ang mga nakakasabay nating motorista ay ayaw magpa-overtake or ayaw magpasingit, ayaw wag natin pilitin. Pero minsan ganito, kapag may pagkakataon, pwedeng mag-overtake kung kakayanin, pero kung hindi ay maghintay ng tamang pagkakataon. Kasi ang pag-overtake, kailangan na walang kang kasalubong para safe ka na mag-overtake. May mga motorista naman na mapagbigay, at meron din naman na parang hindi mapagbigay. Pero ano man yung makasabay nating mga uri ng driver, kailangan natin na lagi tayong may mahabang patience. Nagmumotor man tayo o nagda-drive ng
ibang sasakyan. Kapag ganito na nakita natin na nag-ilaw na yung mga brake light ng mga nasa unahan natin, kailangan na alisto din tayo na mag-brake din agad tayo. Ito ang maganda sa motor kasi nakakasingit-singit, pero may mga pagkakataon na talagang hindi ka rin makakasingit kung talagang sobra ang traffic. Pero kapag ganito naman na light naman yung traffic, hindi ka maiinip, tapos kailangan lang din na talagang nakafocus sa pagmumotor. Mapapansin natin yung mga nakakasabay nating ilan, mabibilis sila mag-overtake, pero syempre maingat din naman sila sa ginagawa nilang pag-overtake. So yung ginagamit muli naming motor, itong Honda Beat Fi, talagang masasabi ko na napakatipid nito sa gasolina. Ang 200 plus na gasolina ay balikan na galing Manila hanggang Los Baños, Laguna. Pero dati nung hindi pa mataas ang gasolina, baka 200 or less ang balikan ng Los Baños at ng Manila. Pero ngayon nasa 200 plus dahil nga sa mataas na ang presyo ng gasolina. Pero talagang masasabi ko na sulit gamitin ang Honda Beat Fi. Isa sa pinakamatipid na motorsiklo na pwedeng magamit. Yung ginagamit ko namang City Badja 100, matipid din naman siya, pero hindi kasi siya Fi, curve type siya. Mas matipid ito compared dun sa City Badja 100. So, malapit na kami sa aming destination. Itong taas na to, yan yung nag-uugnay ng Skyway galing ng Parañaque, Sukat. Yung isang tulay na yan yung pinakababa na tulay na yan. Yung pinakataas, malaking daan ng Skyway. Yun kasi yung nag-ugnay dun sa papunta ng entry ng malaking tulay ng Skyway galing ng Sukat, Parañaque. At ito, nandito na kami sa Sukat. Ito naman Sukat, Muntinlupa, itong kaliwa, itong diretso na to, pero yan namang kanan, yun papunta yun ng Sukat, Parañaque. So nahati itong Sukat, ang isa ay Muntinlupa, tapos yung sa kabila ay Parañaque. So pababa lang kami dito at dire-diretso na to ng Alabang. Napakaliwanag ng himpapawid, talagang dito sa tapat natin halos walang mga ulap. Pero dun sa kabilang side naman, napapansin ko sa gawing kanan, may mga kumpol ng ulap naman dun sa kanan, sa right side. Balikan natin ang ating Bible verse habang nagra-rides kami ngayong araw na ito. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yan po ang salita ng Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon. So medyo mabilis na dito sa part na to. Yung mga ibang matataas siguro yung kanilang CC. Siguro mga 125, 150 or higit pa na mga nakasabay nating mga motor. So mabibilis yung patakbo nila. So itong gamit natin ay 110cc lang to, pang chill ride lang, pero okay naman. Hindi man kabilisan, pero okay naman talaga siyang gamitin. At syempre yung mga matataas na cc ng motorcycle, kapag nakakasabay ay ramdam mo talaga at makikita yung kaibahan kapag
mataas yung kanilang CC. So nakabubong pa rin ngayon sa atin itong Skyway. At ito naranasan natin mula Makati. May mga part na yung tulay na yan ay parang naka-umbrella. Pero may mga part naman na nandun sa bandang loob ng SLEX. Mabilis dumaan dyan kung ang gamit nyo ay allowed na pumasok dyan. Kasi ang entrance niyan ay sa Muntinlupa, palapit dun sa Susana Heights. Tapos nag-connect na yung Skyway papunta ng Balintawak sa NLEX. So mabilis na dumaan dyan. At maraming mga entry at exit point na ang Skyway. Yung mga papunta ng NAIA terminal, pwede na rin dumaan dyan. Mga papunta ng Makati, Manila, Quezon City, so Caloocan, yan, may mga daan na rin. Kaya mabilis dumaan sa Skyway, pero syempre may bayad, yun nga lang. Ito, bandang taas na ulit dito yung tulay na to ng Skyway. So ito namang nasa tapat na to, kung hindi ako nagkakamali, ito yung galing sa Pote Alabang Road. Yung entry doon, nakakonect yun dito. Tapos sa bandang likod na nadaanan na ay nandun naman yung pinaka-papasok nila papunta dun sa malaking daanan ng Skyway. Tapos yung galing naman ng north papuntang south, dun sa kabilang side. Ayan, kitang-kita natin dito na parang merong nakapagitan sa tulay na to. Dun sa kabilang side medyo malaki, bandang gitna. Tapos dito medyo maliit ng konti. Parang 2 lanes yung tulay na to. Tapos dun sa kabila ay mas malawak. At ito ay sakop na ng Muntinlupa. Itong lugar na to, Kupang, Muntinlupa. Tapos sa bandang unahan na, nandun na yung aming pupuntahan, ang Alabang, Muntinlupa. Ito yung mga pagkakataon na kapag mag-overtake tayo sa nasa unahan natin, yung iba minsan sa kanan nag-overtake, yung iba minsan dito sa kaliwa. Kapag mag-overtake ng kanan, dapat yan yung mga parang singit-singit na ginagawa ng mga rider. Pero dapat hindi mabibilis yung takbo kung dyan dadaan sa kanan. Ang talagang pag-overtake na medyo mabilis ang takbo, dapat dito sa kaliwa. Pero since 2 lanes lang kasi itong service road na to, minsan yung mga mababait na mga 4 wheels driver, nagbibigay sila ng parang slot nila dito sa kanan nila at hinahayaan nila na makadaan ng mga motorsiklo. Pero minsan may mga driver din naman na ayaw nilang magpasingit dyan sa gawing kanan. Sinasagad nila yung kanilang sasakyan para hindi sila masingitan dyan sa kanan. Siguro natatakot na baka magasgasan sila. Pero hindi naman siguro gagawin ng mga rider yung gano'n. Kagaya nito, naghihintay ako ng pagkakataon na overtake dito sa left side. Pero dun sa right side, mayroong mga nakakasingit. Kasi may space na ibinibigay yung mga ibang driver dun sa left side, sa right side na yon. At ito, naka-overtake naman dito sa
mga nasa unahan, mas mag-inam kasi kung talagang mag-overtake dito sa kaliwa, kasi yan talaga yung lane na pwedeng mag-overtake. So kaya pala medyo mabagal doon sa part na yon kasi mayroong funeral service, at kapag ganun talagang mabagal yung kanilang pagpapatakbo. So ito, malapit na sa Alabang, kaya lang meron tayong nasusundan na malaking truck, at kapag ganito na ay medyo mas mahirap mag-overtake, lalo na kung maraming mga kasalubong. At mapapansin din natin na yung mga nasa right lane na nag-overtake kanina sa ibang mga sasakyan, so wala silang space na makapasok dyan sa kanan kasi nga medyo malaki itong truck na nasusundan namin ngayon. So yan pa rin yung tulay ng Skyway na sa pinakatapat natin. Galing yan ng Alabang Sapote Road. Yan yung entry ng Skyway na papasok ng northbound galing ng Alabang Sapote. Yung ibang mga nakasabay nating motor, mga nagmomotor, ayan, mabilis silang maka-overtake kasi nga medyo malakas yung arangkada nila. Siguro nga yung mga matataas yung CC. Pero itong gamit natin, hindi natin pwedeng talagang ibirit na kagaya nung sa kanila kasi nga 110cc lang to. So kung ganito, minsan talagang maghihintay na lang ng tamang pagkakataon kung makaka-overtake, at kung hindi naman ay magtsatsaga na lang din na susunod sa sinusundan. Pero ganun pa man, hindi naman masyadong mabagal itong truck na nasusundan namin ngayon. Medyo mabilis naman din yung kanyang takbo, kaya okay lang din. Maraming salamat muli sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel, Pinoy TV. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaating lahat. Salamat sa mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment. Salamat sa mga nag-subscribe na, at maraming salamat din sa mga magsusubscribe. Salamat din sa mga nanonood. So napakalapit na namin sa aming destination. Sakop na to ng Alabang, Muntinlupa, at ito ilalim na ng tulay. So mayroong dalawang tulay dito. Yung isang tulay, ito, yan yung sa SLEX. Tapos yung sa mas mataas na tulay, yun naman yung sa Skyway. So ito na, may pagkakataon na maka-overtake dito sa malaking truck, at napakalapit naman na rin namin sa aming destination. Alabang, Muntinlupa, ito na yon, pero doon lang kami sa bandang unahan mag-stop sa may Petron gasoline station. Napakaganda talaga ng panahon ngayon, magandang mag-rides, at ngayon ay ipinagdiriwang ang Eid al-Adha. So ito ay holiday ng Islam. Holiday rides kami, at muli from Makati to Muntinlupa. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod na mga videos. Ang inyong lingkod, Pinoy TV. God bless us all.